Sige mga kababayan ang paliwanag ni Inday kasi lumalabas si Inday mga kababayan, walang empathy, walang paki, madaling sabi po. O ngayon, inuulan siya ng batikos galing sa ating mga mamamayang Pilipino. Sige, depensa ng mga minions si Inday. Kahit anong sabihin pa po ninyo. O ngayon, yung Office of the Vice President nagpaliwanag, nagkataon man lang niya kasi tumama. Matagal na niyang naka-schedule yung lakwatsa. Ito talagang totoong lakwatsa kasi po, pribadong lakad po, mga kababayan, personal trip, dapat nga siguro i-check. Paliwanag po ninyo, dahil personal trip po ito, personal din po yung gastos o charge to the taxes of the Filipino people. Di ba? Hindi po si Inday mga kababayan, sige paliwanag. Sabi dito sa report ng Impact Leadership, yung timing daw kasi ng trip, tumama lang. Siya namang pagdating ng pagtama ng bagyong si Karina, and is unfortunate niya. The Office of the Vice President has confirmed that VP Sara Duterte is currently on a personal trip which was approved by a travel authority from the Office of the President on July 9, 2024. So, madaling sabi, advance. Duterte left for Germany with her family and mother. Sa kasagsagan po, pati yung kanyang asawa, kasama yung asawa ni Inday po, ayaw man magpakita sa publiko. Pati yung nanay niya mga kababayan, kasama doon sa pag-travel pa Germany. So sabi ng Office of the Vice President, nonetheless the Disaster Operation Center ng Office of the Vice President, institutionalized by the Vice President, is always ready to assist families affected by the calamities. Di Mr. Maravillas ang masasabi mo, maintindihan po natin mga kababayan kung hindi personal trip ito, if it is official, na naka-schedule talaga at parte pa ng trabaho. Pero kung personal trip po, at talaga siyang may empathy, ika nga, sa kalagayan po ng ating mga mamamayang Pilipino. Kasi lagi niyang sinasabi, mahalin natin ang Pilipinas. Paano mo nasabi na mahalin yung Pilipinas at ang ating mga mamamayang Pilipino kung sa panahon ng ganito, binabayo ng matinding pagbaha, tapos iiwan mo sila sa iyong personal trip, o di ba? Malayo mga kababayan sa katotohanan yung kanyang ginagawa, sa kanyang sinasabi. Kasi po, kung ako, ika-cancel ko po. Sasabihin ko sa aking pamilya, vice presidente ako, kailangan ako ng ating mga mamamayang Filipino. So, cancel ko yung aking trip. Kayo, dumiritso kayo doon. Asikasuin ko muna yung ating mga mamamayang Filipino. Tutulong muna ako kahit ayaw ko na kay President BBN. Pero wala man yun. Hindi dapat kasama yung galit sa dating kapartido kay Unity. Kasi ang nagluklok sa'yo, yung ating mga mamamayang Pilipino, di ba? Pero ganyan po, lalong na-turn off yung ating mga kababayan. Tama po mga kababayan ko. Kaya maging si Ed Silagman po, nagsalita na. Yan po sabi dito ni Ed Silagman, 42 minutes ago. Hindi makatiis po. Albay Representative Ed Silagman scored Vice President Sara Duterte for her appalling lack of empathy and concern when she flew to Germany for a vacation while the Philippines was pummeled by Typhoon Karina. Tama po. Sabihin pa, mga kababayan na naka-schedule na matagal nang naka-schedule. The fact na tinamaan ng calamity yung ating bansa, ang proper reaction po ng isang responsable at hindi childish, hindi makasariling leader po, ay i-cancel yung trip. Hindi ko sinabi na the whole trip kasi kasama niya yung pamilya niya o di yung nanay niya, yung asawa, yung mga anak, mauna na muna doon. Di ba po? Pero si Inday po, pumusli talaga sa kasagsagan po ng paghambalos ng bagyong si Karina na nagdala ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Kaya tama po si Edsel. Sabi ni Edsel, public leaders must be gauged by their selflessness
in support in times of calamities and emergencies. Kung ako po yung Vice Presidente, never kong gagawin na lumarga sa gitna ng calamity, lalo personal vacation po, hindi man official function. Pero siguro kung may meeting siya with the leaders of the world, kahit nga po leaders ng mundo, pwede mong sabihin kung sinong ka-meeting mong leader, pagpasensya na po ninyo. Hindi pwede akong umalis. Kasi lumilitaw sa baha yung ating mga kababayan. Di ba? Talagaan niya, Mr. Maravillas. Lalong hindi dapat na maging Pangulo si Inday. Sinabi niyo pa, mga kababayan, hindi talaga po bagay na maging leader. You can just imagine kung siya yung Pangulo sa kasagsagan ng calamity, ng disaster po, ng emergency. Ayun, biglang pumuslit sa ating bansa, papalabas sa ating bansa. Hindi man official travel, official meeting, official business, kundi nasa pagbakasyon. Abnormal lang po, mga kababayan, ang gagawa ng ganun. Kaya tama si Itzel, wala siyang empathy, hindi naramdam. Yan sabi rito, Vice President Sara Duterte left hundreds of thousands of Filipinos in agony and despair due to the onslaught of Super Typhoon Karina as she flew with her family to Germany on last Wednesday for an apparent vacation. Her lack of empathy and concern is appalling as Metro Manila and many parts of the country are reeling in state of emergency. This is a stark contrast, sabi ni Itzel, with the Angat Buhay Foundation of former Vice President Leni Robredo, which has been spontaneously and continuously aiding the victims even as its immediate help and assistance has inspired volunteerism among citizens. The sincerity of public leaders must be gauged by their selflessness in support in times of nationwide calamities and emergencies. And to think, mga kababayan, si Leni Robredo, wala na din plano po na tumakbo sa national positions. Pinupos nga ng mga kapartido niya, ng mga kalyado niyang kakamping, na tumakbo sa pagkasenador kasi pumapasok na po sa Magic 12 si Leni Robredo, pero nakapag-decide na yata siya to run for city mayor ng Naga City dito po sa Bicol. Pero tingnan ninyo, yung kanyang pagtulong po, ginagawa pa rin niya kahit hindi doon sa kanyang lugar. Sa pamamagitan ng Angat Buhay, automatic po. So may punto, mga kababayan, si Itzel Lagman. Kahit hindi kami magkasundo sa politika, kahit nga po si Leni, hindi natin ibinoto kasi nga dilawan. Pero tingnan ninyo, as compared kay Inday po, mas malala si Inday. Kaya sabi po ni Itzel, it is not an excuse that the trip has long been planned and she has a travel authority. It does not justify her leaving the country at a time of crisis. She should have allowed the members of her family to go ahead with the trip, and she could have just followed after attending personally to the needs of the victims as is expected of a genuine public servant. Parehas yung aming pananaw po. Hindi man natin sinabi na wag na siyang tumuloy doon. Tama po? Pwede naman siya na magbakasyon, and she has all the right na magbakasyon after all the vacations na kanyang ginagawa, na dati man po talagang nakabakasyon. Wala man kasing ginagawa. Nag-resign na Hindi pa nakontento sa kanyang bakasyon na nag-resign na siya as Defense Secretary. Nagbakasyon pa sa ibang bansa. Sa Defense Secretary, wala man siya. Di ba? Mas may time siya po sa pagpapaabot ng mga statement kay Kibuloy. At doon sa mga issue tungkol sa confidential funds na tinanggal sa kanya. So makikita ninyo talagang hindi po ready si Inday sa malaking responsibility. Hindi natin makitaan that Inday is a matured public leader, responsible, mature
Public leader po, wala yon sa kanya. Malayong malayo po kay Martin Romualdez. Si Martin po, yung tingog party list niya, agad-agad pong sumaklolo. Ayan po, si Martin Romualdez, hands-on. Pero anya si Inday, di ba may picture din na pinalabas na yung kanyang mga staff ay nag-load ng mga relief. Siyempre, kailangan nilang gawin, mga kababayan, kasi naispatan po si Inday. Nakatalukbong, saka naka-face mask, pumuslit ng bansa. Napicturan po. Kaya taranta sila ng paliwanag. Pero just the same, hindi po lulusot yung kanilang paliwanag. Kasi sa ganito pong mga emergencies, importante yung presence ng leader. Pero mga kababayan, ako, okay na rin ito na nangyari. At least nakilala natin lalo kung ano yung pagkatao po ni Inday. Ganyan pala siya. Kaya siguro po sa mga susunod na mga surveys, lalo na babagsak po yung ratings ni Inday. Trust ratings and approval ratings po. In fact, right now, ang trust rating ni Inday po, approval rating, siya yung may pinakang malaking pagbawas po as compared sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan ba? Biggest loser trust rating from 77 to 68. Noong March 2024, ang approval ratings from 75 to 64. You see, habang si Martin Romualdez po, pataas ng pataas po. Kasi nakikita naman po, napakasipag ni Speaker Martin Romualdez at very supportive sa ating Pangulong Bongbong. Iyan po si Martin, kasama yung Tingog Party List, sabi dyan, Romualdez, Tingog, launch relief operations for Typhoon Karina victims. Pumunta sila mga kababayan doon sa Marikina, mga victims ng flood sa Marikina. So sabi niya rito, the government under the leadership of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has shown its commitment and dedication to responding to the needs of the people during this calamity. The President's hands-on approach highlights the administration's commitment to disaster response and resilience, ensuring that no Filipino left behind in times of crisis. Tingnan nyo naman mga kababayan yung ating Pangulo. Ayan siya. Kaya tuwang-tuwa yung mga mamamayan, mga flood victims. Nagkaroon sila ng pag-asa na makarecover agad-agad po. Kasi nandyan ang kanilang leader. Alam nilang hindi iiwan. Hindi sila iiwan ng ating Pangulo. Kita ninyo ha? Yan ang presidente. Inikot niya po mga kababayan. Kahit hindi pa totally nag-recede yung baha. Yan po yung mga evacuees, napakarami. O sabi dyan, inspection of the Nabotas Navigational Gate after checking the condition of the residents affected by Super Typhoon Karina and the Habagat. So yan ang ating Pangulo, mga kababayan. Si Inday po, pumuslit, palabas ng bansa. Sara Duterte nakaalis na sa Philippine Area of Responsibility. Bagyong Sara. Yan sabi ng mga nakakita, huwag ka na niyang bumalik kaya. Yan sabi ni LRPM, kalain mo, binabaha tayo, nag-iwan pa. My God, I hate drugs. Sabi ni Bots Habonitalia Castillo, babalik pa ba? Sabi ni Emil Ulysses Inahe, lumipad ng agila. Sabi ni Elena Cruz, pag ganyan ang tawa mo sir, lalong naiinis ang mga... Sabi ni Jane Karunungan, Sara Duterte pala name ng bagyo. Lumabas po ng Philippine Area of Responsibility. Anyway, yan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.